Bakit pinatay ni Tyler si Charles Kirk? Hi there mga kahuwaran, Coach Ariel here. Alam niyo ba si Tyler ay isang kabataang napakatalino? Yes, matalino siya ngunit puno ng galit at pagkalito. Siya ang pumatay kay Charlie Kirk, ang isang kilalang matapang na conservative political activist sa Amerika. Oo, isang Kristiyano na matapang din na pinaglalaban ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ano bang matututunan natin dito? Okay? Actually, yung pangyayari na to hindi na bago. Marami na ang mga namatay, pinaslang, inatake ng mga taong hindi naman tunay na banta. Okay? Hindi sila armado, hindi sila mga rebelde. Ang meron lang sila matinding idea, tapang at paninindigan na hindi kayang pigilan ng sinuman. Ganyan din ang nangyari sa unang panahon. Sa Book of Acts, mababasa natin yung kwento ng first Christian martyr na si Stephen. Siya po yung kinikilalang unang Christian martyr. Habang buong tapang siyang nangangaral o pinapangaral ang ebanghelyo, mabuting balita ng kaligtasan, binato siya hanggang mamatay. So nandun si Saul of Tarsus, na kalaunan ay naging Apostle Paul. At siya mismo ang nagbigay ng go signal para sa pagpatay kay Stephen. At umamin din si Paul later on, I acted in ignorance and unbelief. Sabi niya sa 1 Timothy 1:13. So balik tayo sa ating kwento na nangyari. Bakit nga ba pinatay ni Tyler si Charles Kirk? Hatred nga ba talaga ang ugat o dahilan? Hindi po, kundi ignorance. Ignorance blinds us. Pinapabulag tayo nito. Okay? Ito ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mali. Sabi ng Panginoong Yesus, habang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Pero mga mahal kong mga kahuwaran, mas makapangyarihan ang ebanghelyo kaysa sa kamangmangan. Oo, yung mabuting balita ng kaligtasan, mas makapangyarihan. Si Saul na minsang nag-utos para patayin si Stephen, siya rin yung naging Apostle Paul, isang misyoneryong nagdala ng mensahe ng kaligtasan sa iba't ibang parte ng mundo. The gospel turned an enemy into a servant, a persecutor into a preacher and teacher of the gospel. Tingnan natin ang paligid. Sa bawat lipunan, sa bawat henerasyon, may mga taong buong tapang na lumalaban para sa katotohanan. At hindi lang sa katotohanan, para sa katarungan, para sa malinis na pamamahala. Pero marami ang agad na humuhusga, nagsasalita ng laban sa kanila. Matapang na nagbubulalas ng mga baling haka-haka. No? Hindi dahil sa simpleng galit, kundi dahil sa kakulangan sa pagkakilala ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Madalas silang matapang na magbitaw ng mga salita kahit wala namang alam patungkol sa tao na yon, sa kwento na yon, sa track record ng isang tao o sa tunay na integridad ng mga taong namang matapang na patuloy nilang sinisiraan. Ito po'y bunga ng puso na hindi nabubuksan sa liwanag ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya malinaw po ang utos ng Panginoong Yesus. Ano yun? Go and make disciples of all nations. Hindi lang trabaho ng pastor ang magturo at mangaral o ng pari. Tawag ito para sa bawat mananampalataya. Mga mahal kong kahuwaran, may tanong ako sa iyo. Ano ang ginagawa mo sa mga kakayahan, sa mga resources na meron ka ngayon na pinagkatiwala lang sa ng Diyos? Nandiyan ka, kung nasaan ka ngayon, upang magdala ng liwanag. Nandiyan ka para maging asin ng sanlibutan. Ang totoong problema ng mundo ay hindi lang ang galit o pagkakaiba ng opinyon o ng perspective. Ang totoong ugat ay kamangmangan patungkol sa ebanghelyo ng Panginoon. Hayaan mo bang yung katotohanan ng Panginoong Jesus ay magniningning sa iyo? Okay, para makita ng iba? Or mananatili kang tahimik? Sabi sa Romans 10:3, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Mga mahal kong kahuwaran, listen, wag na nating hayaan ang kamangmangan ang maghari. Okay? Ipagbigay natin ang liwanag. Ibigay natin ang liwanag. Ipahayag natin ang katotohanan sa bawat tao sa ating paligid. Kung ano'y nangyayari sa ating bansa, yan din ay refleksyon ng kamangmangan ng napakaraming tao. Kaya po narito tayo ngayon upang magturo, makatulong, upang tayo magbigay liwanag
Sapagkat kapag merong liwanag, magkakaroon tayo ng kaunawaan, karunungan, sapagkat naiintindihan natin ang katotohanan. This is Coach Ariel, patuloy nagpapaalala sa atin, maging huwaran tayo sa ating henerasyon.